Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:04 sa hapon. Kilala tabala mga bata naton? Mahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginakabig paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon, ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon, kuhaan sang inspirasyon, hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras nga programa sa sining nga estasyon Radyo Pilipinas Iloilo. You Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa marabutan sang amon pagserbisyo. Din kaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran. Mayong hapon, good afternoon sa inyong nga tanan. Welcome sa isang episode sang pagpangalagad sang programa Youth Connect. Adlaw katakaron sang Biyernes, Marso 6, 2026. Ini na mga biyan ang ilabing una sa apatanan ka Biyernes karon nga bulan sang Marso tuig 2026. Sa kinahanglan maing ko po ninyo tubtob 1:55 subong iya nga hapon. Ako ang inyong alagad JP Hervas. Sa atong mga suki tagpalamati all over Western Visayas, mga kauturan naton sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa aton mga kauturan sa Negros Occidental, maayad-ayad na hapon sa inyong nga tanan. Ginatamyo taman sa isa kamayad-ayad nga hapon ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Kanagaw pud man sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang aton nga pagpangalagad sa programa Youth Connect ang mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyo mga radyo. Subungan sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton mga katropa nga nagaupod gid sa aton sini nga pagpangalagad kada Biyernes ang hapon. Maayong hapon gid sa inyong nga tanan. Sa aton nga pagpangalagad subong nga Marso 6, isa naman kastig storya sa isa ka pamatanon sa aton nga rehiyon ang aton nga pagatukibon. Partikular nga maging po naton sa di lamang madugang mga biyan ang ginhingadlan nga first place winner, Most Outstanding Campus Journalist sa Regional Schools Press Conference 2026 nga ginhiwat mga biyan sang Department of Education o kung DepEd Western Visayas sining karon lang. It is our honor nga makaupod kaga makahinon-anon sa di lamang madugay si katropang Chanel Hoquereza. Ano wala ang iya sining nga mga inagyan antes malabot ang kadalagan bilang Most Outstanding Campus Journalist sang Kabisayan na katungdan. Kag kamustahon taman ang ilang preparasyon as they compete mga biyan sa national level sang nasambit nga kompetisyon. Paano bala nila ginapanghandaan ang tagsa ka kompetisyon nga ila ginaatubang? Kag ano ang iya mensahe sa tanan nga mga pamatanon
nga handuman nga mangin isa kadalayawon nga campus journalist sa ila tagsa kabulutuan. Ina mga biyan ang aton nga pag-apatbaton kag pagahibaloon sa aton nga pagpangalagad subong iya nga hapon. Samtang kung may tiyempo pa kita mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, pasiplatan taman ang latest nga development sa Negros Island Region Athletic Association meet kung sa diin sobra sa 9,000 ka mga atleta coming from the various provinces, cities, and municipalities of Negros Island Region ang nagapaindis-indis karon sa nanaytuhay nga sports events. Ang ini nga hinampang mga biyan ang formal nga ginbuksan sa nagligay nga Domingo, Marso 1 kag magatakop buwas nga adlaw Marso 7 adlaw sang Sabado. Naginapanagbalaya mga biyan sang Bacolod City kag ang iban nga mga aktibidad ang ginahiwat naman sa mga kaingod nga kabanwahanan kag syudad sakop sang Negros Occidental. Alauna 9 na sa hapon sa aton nga pagpanumbalik, mangin kaupod na nato ng aton bisita of the week, ang istorya ni katropang Chanel Hukeresa. Kagang iya sini mga inagyan antes malabot ang kagalagan nga mangin rank number 1 most outstanding campus journalist sa bugos nga kabisan ng atungdan aton hibaloon kag aton pamatian pagkatapos lamang sang pila kapahanundo. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo, Radyo Pilipinas News, upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning, upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue, kag iban pa, upod kay JP Hervas. Radio Journal, upod kay Bing Pabiona. Balita Sosyal, upod kay Marian Grace Erenieta. Babae Ka, upod kay Marian Grace Erenieta. Tuki, upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa, upod kay Paul Tarosa. Headliners Plus, upod kay Paul Tarosa. Youth Connect, upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon, upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan
at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o NDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay kubo, kahit munti. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today, laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy-to-remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:10 sa hapon. Sabi nila tayo ay bida-bida, puro kuda, wala namang ginagawa. Sabi nila tayo ay puro social media, walang bukang bibig kundi ang magkajowa. Pero ito'y ibang iba, sa tunay na laman ng ating puso't diwa. Di lang nila naman, di lang nila nakita, tayo'y gumagalaw, tayo'y gumagawa. Abyan, tumayo ka, sumama maniligan. Abyan, lumabas ka, ating patunayan, ipakita sa bansa na tayo ay lumalaban, ipamalas ang husay at tibay ng kabataan. Kabayan, as mentioned earlier, nangin po natin sa atong pagpangaragad sa buong hapon ang ginhingadlan nga first place winner bilang Most Outstanding Campus Journalist sa 2026 Regional Press Conference ng DepEd Western Visayas. It is our honor nga makaupod sa atong pagpangaragad si Katropang Chanel Hukereza. Katropang Chanel, mayong hapon and welcome sa pagpangaragad sa programa Youth Connect.
Mayang hapon, Mayong hapon. katropang JP. Ayun, mayong hapon gid katropang Shine and welcome sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. Sa first time mabatian ang imo sining tingog, first time makita ang imo sining itsura. Sino bala si katropang Chanel Shine Hukereza? Saluwat, maayong hapon sa inyo tanan, especially sa imo katropa JP. Sa mga wala pagali nakakilala sa akon, ako si Chanel Aligonero Quiriza, grade 10 student, campus journalist, and SSRG president of our school, Ramon A. Benamin Senior National High School. Katropang Chanel, sang sining karon lang, despite being a grade 10 student, ikaw ang ginhingadlan ng first place winner, most outstanding campus journalist ang bugos nga Western Visayas. What was your reaction sang ginmahatag ang ining pagkilala sa imo? Sa tuod lang katropang JP, hasta subong do hindi gid gyapon mapatihan nga nabaton ko ini nga award. Bilang simple nga estudyante, bilang simple nga mamamahayag, do malayo gid ini nga handom para sa akon, pero napamatud-an ko nga bisan tuod grade 10 students lang ako, grade 10 student lang ako, nakaya ko man nga mabaton ini. Madamo man ang akon nga naagyan pag ako nabaton ang award niya ini, hindi man madali ang akon mga inagyan. Siyempre, madamo gid niya tawo ang party sini kag nagbuli gid sa akon, nagpati sa akon nga makaya ko ini tanan kag malampuwasan ko ini. Speaking of inagyan, katropang Shine, paano bala nagasugod ang imo sining journey kung pagpanglakaton sa patag sang campus journalism? So, nagsugod ang akon nga journey umpisa sang grade 4 ako sang elementary. Wala ako nagpanumdum nga asa sang high school ako, madala ko gid gali ang talent ko nga sa writing. Nag-join ako grade 4 sa outreach program sang The Radiance nga ginganap sa amon nga eskwelahan. Wala ini nagpadayon kay syempre ang amon nga eskwelahan wala man nag-join sa mga DSPC or RSPC. Pero sang time nga ini nakapanumdum na gid ako nga kung maglabot ako sa high school, ipadayon ko gid ang akon nga talent kag gusto ko man nga ma-express gid ang akon nga voice. Kag sine nga mga reasons ari ako subong nga nagtaog gid kag nakuha ko gid ang akon nga handom. Grabe no, amazing. You started as a participant sa isa lang ka mga trainings ang The Radiance. Kag subong, isa na ikaw sa mga matag-as ang posisyon o sa siniiyang pamantalaan. Kag subong nag-carry na sang bandera sang inyo sining bulutuan. For information lang sa aton sining nga mga kauturan na katropang Shine, ano nga mga kompetisyon ang imo sining ginintrahan kag ano nga mga kompetisyon ang imo nga nadagan? So, unang-una ko gid nga ginintrahan sang naging part ako sang The Radiance amo ang DSPC. Naging copy reader and headline writer ako, pero tungod sa first timer ako, wala kita ako nagtaog or wala kita ako nakalusot. Ang sunod ko naman naging intrahan amo ang PIA, Philippine Information Agency, kag sa wala ko gid gina-expect nga oras nagtaog ako sa copy reading and headline writing English. Naging most promising copy reader ako. Sa moto nga instances, nagsunod-sunod naman dayon ang akon mga gina-joinan, Word Cup, ang spam, kag hopefully naka-join ako sa NSPC nga nagdaog sang second place sa online publishing. Ayun, so kadamo sa mga categories ang imo sining gindagan from the copy reading to online publishing. Kag ano naman ka challenging ini knowing kumbaga ang iban abing mga campus journalists from first year unto their higher years, isa lang ka kategory ang ila sining gina-focusan. In your part, pasaylo-saylo, kumbaga, ang imo sining category. How challenging ini para kay katropang Chanel? So,
Totoo lang katropa JP, challenging gid sa part ko as grade 10 nga sa young age pa lang nag-join ako sa journalism kag nag-shift ang ako ng mga category from feature writer to copy reader and editorial writer. May mga times nga ang akon nga feature article nagatunog editorial article kag may mga times man nga bag-o naman nga formula ang need ko nga i-learn kag need ko nga masteron, which is kumbaga naging challenging. Na-challenge kid ako bilang campus journalist kay though need ko gid nga mas mag-wide pa ang knowledge ko sa journalism. In case nga may mga ginaindahan ako like spam, may mga category abe nga sa spam nga wala ko na praktisan kag need ko pa gali nga ma-learn ang muna nga category. So habang wala pa ang akon mga papalapit nga competition, nag-try na ako nga daan nga mag-learn pa kag mag-try sa iban nga category para in the future magamit ko man ini. Grabe, no? Versatility, no? Regardless of the difficulty, ginatry gini katropang shine nga matunan ang tanan nga categories para bisan diin siya ihaboy, kayang-kaya sa gihapon nga lutsan ang anuman nga mga pagtilaw. Katropang shine, paano mo ginapreparahan ang competition? Earlier you mentioned, layo pa lang ang competition, nag-aamat-amat ka na sa pag-practice. But for purposes of the DSPC, RSPC, and now sa NSPC, paano ka mo magpreparar? Una-una gid namon nga gina-prepare ay gina-check namon ang previous namon nga mga outputs kag gina-check man namon kung ano pa ang mga need namon nga i-improve kag ang mga kakulangan namon para sa next namon nga competition kung ano ang mga weakness namon sa una ma-improve na namon sa sunod nga competition. Kag madamo man kami mga bagay nga ginaopera like maga-train pa kami sang iban nga articles para in case nga hindi makaya sang imaw namon since we're in group contest nagabuligay kami kumbaga ginapack-upan namon ang amon imaw para makaya man andang matapos kag makaopera man sila sang manaming article. Ayun, it's a product of collaborative effort, no, joint efforts gid ang ining kadalagan sang inyo sining bulutuan sang inyo sining pamantalaan sa RSPC. Katobang Shine, can you bring us back no sa inyo sining journey sa RSPC? Kamusta ang inyo sining pagpaindis-indis karong nga tuig? Medyo challenging kay sa RSPC nga do kumbaga ikaw mismo sa amon nga contest day wala sing specific nga topic nga ginhatag sa amon. So kami ang mangita sang topic na related sa ginghambal sang sa mini press conference nga ginghambal nila sa amon nga RSPC. Challenging man kay ang amon nga kita man namon nga ang amon mga kontra naga-prepare gid kag though ma-fight gid ang amon nga competition this year pero madamo man nga salamat sa amon mga trainers of course kay nang before pa mag-start ang amon nga training or ang amon nga competition nang gin-train gid nila kami nga maging handa para in case kung ano man ang magwa nga topic makaya na naman nga operahon. Kamusta naman ang inyong preparasyon now that you are days away no sa national level na sang competition? Ano kahanda ang pambato sa Western Visayas para sa National Schools Press Conference? Siyempre katropang JP, naghahanda gid kami para ihatag gid ang best namon sa national stage. Gusto namon nga although bisan or kung hindi man gid ihatag sa amon ang kadalagan, magapapuli kami nga manami ang amon nga nabatsyagan kay syempre ginhatag gid namon ang amon nga best sang time nga to kag wala sa mga what ifs kami nga magapanumdum. Matamo man kami nga mga preparation pa
or ga-start naman kami prepare sa mga need namon nga i-improve sa amon mga sites, need namon nga matun-an pa para mas manami pa ang amon nga sites nga may hatag, kag ang gina-prepare man namon ang kaugalingon namon sa maging outcome sang amon nga competition. Bang Shine, and nasiling mo na kayo na, no? You started so young, as early as grade 4, nagatuon ka na iya sa pagsulat for the campus publication. Maybe know, ano ang most valuable lesson nga imo sini nga natun-an sa tinuig nga pagpangalagad bilang isa ka estudyante nga manunulat sang inyong nga bulutuhan? Ang most valuable nga lesson gid nga na-learn ko since nag-start ako as early as young age sa campus journalism is being humble. May mga times nga nagadaog ako, pero oo, kadalag-an ini. Pero dapat man nato niya panumdumon nga dapat maging humble man kita sa aton mga kadalagan kay kisa ang kadalagan ginakuha man kung tamaan mo kit kapadayaw. Although need mo man nga padayaw kay syempre ging kinabudlayan mo man ina, pero mas manami gid nga maging humble ka sa imo nga mga achievements kay man-an ko nga kung maging humble ako, magkamo pa ina ang magasunod. Ayun, thank you for sharing to us the virtue of humility, no? Ang kung ano ka importante nga mangin humble kung mapinabuso ng sa tanan nga kadalagan nga imo sining nabaton. Regardless kung dako man ini o kung gamay nga kadalagan, mas maayo nga mangin humble gid, no? Para let the other people know na lang sang imo sining nangin sacrifices kag sang kabudlay sang imo sining kadalagan. Katropang Shine, now that you are a grade 10 student, we are expecting sa masunod paging tinuig mangin aktibo ka gihapon sa campus journalism. Ano ang imo sining masunod nga mga tikang o kung plano now that you are named as the most outstanding campus journalist of our region? So ang plan ko in the future is padayon ko gyapon ang pagiging campus journalist ko. Kung makaya ko pa hasta mag-college ako or even the future pa gid, ipadayon ko gid kag hindi ko gid pagabuyan ang pagiging campus journalist. Gusto ko man nga makabulig man sa maka-inspire sa mga kapwa ko campus journalist nga naga-doubt sa ila kaugalingon, especially kay mga young pa sila. So gusto ko man nga i-inspire sila nga pareho sa akon bisan young pa ako nga nag-start sa campus journalism, makaya ko gid or nakaya ko man nga makabaton sa Muning Awards. Ayun, we are expecting a domino, no, sa aton sining pagtanaw. Gusto mo nga mangin kasubong gaman sang mga seniors ang radians nga once nagtudlo sa imo kung paano mangin isa ka campus journalist, and we look forward nga pinaagi sa imo istorya, madamo pagid sa mga lamharon nga mga writers ang mangin tiglawas sang aton sining nga rehiyon sa national level sang schools press conference. You've mentioned about inspiring. Ano naman ang mga tips? Ano naman ang mga lessons nga pwede ma-share sa aton ni Katropang Shine, especially for those writers, lamharon man ang edad, pero handom nga mangin kasubong nimo. Isa kadalayawon or most outstanding campus journalist ang rehiyon. Ang una-una ko ganyan ihatag na tips sa mga aspiring campus journalist ay pagsalig gid nga makaya nila. Although nag-start ako sa nag-doubt gid ako sa kaugalingon ko nga base hindi ko makaya ang mga muni, pero as time goes by, though na-feel ko nga importante gid gali ang pagsalig sa kaugalingon mo kay dira gid naga-start ang kadalagan. Nag-start gid sa imo nga self, kung paano ka magpati sa imo nga makakaya, kung paano mo ma-learn ang isa ka bagay sa makadali lang nga oras. Ang campus journalism abe Katropang JP, hindi lang sa siling nga masulat ka lang sing articles, hindi siling nga ma-story ka lang. Need mo man ibutangan sang pagpalangka, sang love. Need mo nga maghatag sang love sa kada ginasulat mo. Need mo man nga
ihatag gid or isulat gid ang kamatuaran. So amo na ang campus journalism. Kag gusto ko man nga ipaintindi sa mga campus journalist, kapwa campus journalist ko nga bisan campus journalist ka lang, damo ka gid may mabulig. Especially subong nga mga tinuig nga kinahanglan gid sang kamatuoran sa aton nga Pilipinas. So, bilang campus journalist, gusto ko nga mag-speak sila using their voice sa kung ano ang ginapatihan nila nga insakto. Kag gusto ko man nga mabalaan nila nga dako gid ang role nila as campus journalist sa sini nga mga tinuig. Kay sila gid ang maging foundation sa pagbag-o or sa ginahandom naton nga pagbag-o sa aton nga Pilipinas. Ayun, maybe overpower sang fake news, deep fake, kag tanan nga sahi sang kabutigan. Sa bulig sa mga campus journalist, kaangin ni katropang siya, no, madamo gid sa mga pamatanon, madamo sa mga bata ang magatingwa nga mag-speak out, not only sang ila sining opinion, kundi sang kamaturan tuhoy sa aton sining nga palibot. Katropang Shine, for sure you are not alone in this journey. Madamo sa mga tawo nga nagbulig sa imo nga mangin isa ka most outstanding campus journalist sa bugos nga Western Visayas. Before we throw the last question, may mga luyag kabala, special mention, pasalamatan, i-shout out o kung tamyawon sa aton sini nga pagpangalagad sa mga hapon. So, ang una ko gid nga ginapasalamatan ay ang among nga school paper advisor, si Sir Philip Jason Fasis. Siya ang naging amay ko sa campus journalism. Siya ang una nga nakadiscover sa akon nga love kag passion sa campus journalism. Kag kaupod man niya si Sir Christian Basco, ang akon man nga trainer nga nagbuligid sa akon prepare sa mga documents ko sa akon nga MOCG. Kasubong ang Imang Manila, ang akon mga parents nga always kid nagasupport sa akon, mapadaog man ako nga puli or pwede man ako nga puli, always gid sila pamalak gid sa akon. Kag ang akon man mga naga-back up nga relatives and friends nga nagasaligid nga bisan sa mga oras nga naga-doubt ako sa akon kaugalingon kag sa akon nga makakaya, para gid sila always sa akon side. Kag ginapaintindi gid nila sa akon nga madamo gid ako mga bagay nga kaya pa nga maihatag, kag hindi gid ako dapat mag-doubt sa akon masarangan, kay bal-an nila kung diin asta ini kag kung ano ang makaya ko nga maupra. Ayun, madamo nga salamat sa tanan nga nagbulig kay katropang Chanel nga malabot ang iyang mga handom kag kadalagan, particularly na ang kadalagan nga mga isa sa mga ginadbayaw gid nga campus journalist sa bugos nga kabisa na katungdan. Lastly, katropang Chanel, ang imo sini nga mabilin nga mensahe sa tanan nga mga estudyante kag pamatan-on sa Western Visayas. So, ang isa lang gid ang mahatag ko nga mensahe sa mga students or mga learners sa campus sa Western Visayas. Kung gusto nyo nga maging campus journalist pareha sa akon, madamo gid nga ang opportunities ang mga magabukas sa inyo once you enter journalism field. Madamo nga mga bagay, madamo nga mga lessons ang makuha ninyo na pwede nyo man ma-apply sa inyo future. Hindi lang ako magasiling nga sa campus journalism man ina. Pero as sa makita man naton or ma-observe man naton sa aton nga country, ang ginasaligan na lang gid ang ginasaligan na lang gid sang aton nga bansa or sang aton nga country ang mga students. So samtang kamo pa ang ginasaligan sang aton bansa, dapat nga ihatag man naton or dapat nga ang gampanan man naton ang role naton as students, kag mag-eskwela kita sang maayo para mahatag man naton or madamo pa kita nga ma-learn nga in case in the future nga kinahanglanon ng aton nga mga bulig, madamo man kita nga maihatag, hindi lamang ang aton makakaya kundi ang beyond pa sang aton nga makaya. Amo lang na. Ayun, katopang Chanel, for your time and information.
and for inspiring us with your story this afternoon. Madamo gid nga salamat. Kabay nga sa sunod nga mga tinuig no makitaan ka namon bilang isa sa mga kaupod namon sa patag sang pagpagalagad pinagi sa journalismo no, bilang isa ka writer or who knows no bilang isa ka radio broadcaster. For real-time information for the works and words para sa bayan, katubang Chanel Rocareza, madamo gid nga salamat kag padayon. There you have it, mga Thank you so much, Katropang JP, sa opportunities. Ayun. There you have it, mga biyan. Sila tropang Chanel Rocareza, ang aton sining bisita of the day. Ka iya sining pagpalabot sa aton sa mga impormasyon tuhoy sa aton sining ukon sa iya sining nga nangin journey bilang isa ka campus journalist. She was named, mga biyan, as the most outstanding campus journalist sa bugos nga Western Visayas. Once again, si katropang Chanel Rocareza, the Associate Editor for Online Media sang The Radiance, the official publication sang Ramon A. Benjamin Senior National High School sa Dacoton, Dumaraw, Capiz. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:40 sa hapon. You connect! Kabay nga madamo pa sang kaangay ni katropang Chanel nga magpangalagad bilang isa ka campus journalist regardless of the language kay inyo sini nga ginagamit, be it be the Filipino or the English publication. Kabay pa nga madamo sa mga pamatanon ang magka-interest nga magpangalagad bilang student writer, student broadcaster, student reporter, or student graphic designer. Nagapati kita nga ang kapasidad karon sa aton nga mga campus journalists ang tuman gid ka importante, especially nga sa subong madamo sa mga peke nga impormasyon, madamo sa nagapalapta sa mga peke nga mga balita. So importante gid, mga abyan, ang papel sa aton sining nga mga campus journalists. Congratulations man sa tanan ng mga student writers or campus journalists ang The Radiance. 5 sa ila sini nga mga estudyante, mga biyan, na mag-compete for the national level sang Schools Press Conference sang DepEd o kung Department of Education. And kaangay nila, mga biyan, we look forward man sa kadalagan sang mga pambato sang bugos nga Western Visayas sa siniiyang prestigiyoso nga kompetisyon. Sa mga napaslawan nga magatiglawas ang aton nga rehiyon, kay only one winner per category ang igapadala, mga biyan, sa NSPC. Still, we are proud sa inyo. Nagkabay nga ang inyong nga kapaslawan, hindi mangin rason para maguntat kamo sa inyong nga pagpalanda sa pagsulat kag sa pagbalita. Congratulations man sa tanan nga mga coaches nga naghanas ang aton sining nga mga student writers, student broadcasters. Kay bangod sa inyo, mga biyan, no, nakita naton ang kapasidad ikasarang sa aton sining nga mga student writers nga handa na gid sa battle sa national level. Alauna 42 sa hapon sa atong pagpanumbalik, mga biyan. Check naton ang latest nga development sa Negros Island Regional Athletic Association meet o koniraam nga nagapadayon karon sa syudad sang Bacolod. Hindi kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanundo. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo, Radyo Pilipinas News, upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning, upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue, kag iban pa, upod kay JP Hervas. Radio Journal, upod kay Bing Pabiona. Balita Sosyal, upod kay Marian Grace Erenieta. Babae ka, upod kay Marian Grace Erenieta. Tugig, upod kay Mary Hope Torrechante.
Bantay Banwa, upod kay Paul Tarosa. Headliners Plus, upod kay Paul Tarosa. Youth Connect, upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon, upod kay Mary Hope Torotsante, kay Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:46 sa hapon. Sige po nagapamati ka mo sa pagpalagad sa programa Youth Connect. Youth Connect! Ginatamyan naton sing isa ka medayag nga hapon ang aton nga mga katropa nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad subong iya nga hapon sa nagkatropang Paulette Pamalomo ang aton sining abyano gikan pa sa Canada. Anay SK Chair woman sa Brigada Kuton dumaraw kapi sa Highlanda kay Idol Pau kag subong man kay Nori Fonsion. Sir, madamo gyud nga salamat sa imo sining pagpamati. Oras 1:46 na sa hapon. Again, as mentioned earlier, nagapadayon karon sa siyudad sa Bacolod ang Negros Island Regional Athletic Association meet ukon ang 2026 Niraam. Ito ang labing unang kakayanan mga biyan nga magasambuwa sa labing unang Regional Sports Fest ang Negros Island Region Provinces. Kung man diri ang pila ka mga siyudad kag kabanwahanan sa probinsya iya sang Negros Occidental, Negros Oriental kag subong man sa Siquijor. Nagapanguna sa gihapon mga biyan ang Division of Bacolod City
sandig sa March 5 partial and official medal tally sang 2026 niraam. Nagapangaduha ang Negros Occidental, nagapangatlo ang Dumaguete City, nagapang-apat ang Bayawan City, panglima ang Negros Oriental, pang-anom ang Kabangkalan City, nagapang-pito ang Silay City, nagapang-walo ang Bais, nagapang-siyam ang Gihungan, kaga nagapang-napulo ang Calaon City, pang-11 ang Siquijor, kaga pang-12 naman ang Tanhay City. Padayon pa karon mga biyan ang mga championship match sa siniiyang kompetisyon, and we look forward nga magpangibabaw ang pinaka-deserving sa siniiyang aktibidad. Whoever wins sa sining kompetisyon mga biyan will represent the Negros Island region para naman sa palarong pambansa. Sa para games mga biyan, nagapanguna ang Negros Occidental followed by Bacolod City. Third ang Silay City, fourth ang Kabangkalan, ikalima ang Negros Oriental, pang-anom ang Gihulngan, pang-pito ang Bais, pang-walo ang Bayawan, pang-siyam ang Dumaguete. Samtang wala pa sa manakuha nga medalya karon ang Calaon, Siquijor kag Tanhay delegation. Bantayan mga biyan mga dugang mga updates tuhoy sa sining hinampang nga nagapadayon karon sa syudad sa Bacolod, kag iban nga mga syudad kag probinsya o kuna ibang syudad sakop sa probinsya sa Negros Occidental. As mentioned mga biyan buwas nga adlaw formal nga bagatakop ang labing unang nga niraam, samtang balantayan naman diri sa syudad sang Pasig ang regional nga hinampang sa diin walok tanan ka mga division ang magasambuwa. We have the 5 provinces, the provinces of Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Subong man ang division offices sang Iloilo City, Rojas City, kag sang Pasig City. Sinuayhan ang magapangibabaw karong nga tuig. Bantayan mga biyan sa pagdulong sa mga balita sang Radyo Pilipinas Iloilo. Alauna 51 sa hapon. Wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Diragi lamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, Marso sa tuig 2026. Sa ngalan na ginamang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Sotahero sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon edisyon sang Youth Connect ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang